Bago pa man natin makilala ang kasalukuyang Maynila sa mga pag-aaral ng mga eskolar, ang Maynila ay isang sibilisasyong binubuo ng 4 na kaharian. Ang Namayan, Cainta, Maynila at Tondo na sinasabing matatagpuan sa palibot ng Ilog Pasig. At tulad ng ibang sibilisasyon, pangangalakal ang kanilang pangunahing kabuhayan. Taong 1571 nang mapadpad sa bansa ang Espanyol na si Miguel Lopez de Legazpi. Nakita niya ang estratehikong lokasyon ng Maynila at agad na ginawa itong punong tanggapan. Simula noon, Maynila na ang naging sentro at simbolo ng kapangyarihan ng mga Espanyol sa Pilipinas at nakilala bilang isa sa mga orihinal na punong lungsod sa buong mundo. Ang lungsod ng Maynila ang nananatiling kabisera ng Pilipinas. Welcome to Manila! Bukod kasi sa pagiging isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa bansa, dito rin nakahanay ang pangunahing mga ahensya ng ating pamahalaan. At tulad noong sinaunang panahon, Maynila pa rin ang pangunahing daungan ng mga produktong pangkomersyo sa bansa. Malaki ang naging pagbabago sa imahe ng Kamaynilaan sa pagpasok ng bagong milenyo, mula sa transportasyon, mga estruktura at bilang ng populasyon. Pero sa mga lumang larawan ng Maynila, nakabilang sa koleksyon ng yumaong lola ni Arnold, tila muli raw nabubuhay ang dating mukha ng lungsod. Medyo marami siya ng photographs ng old, nung turn of the century, na actually discovered it nung wala na siya. My mother, who works as a lawyer at Escolta, she frequently brings me there sa office niya. Maganda nun ang Escolta. Malinis pa, safe, and yung atmosphere niya, medyo iba na sa ngayon. Pero hindi lang mga alaala ang babalikan ni Arnold ng araw na yun, kundi ang mismong mga lugar sa Maynila na nasa larawang naitago ng kanyang lola. Pero bago simula ni Arnold ang kanyang misyon, kaunting trivia muna mga ka-wonder. Alam nyo ba kung saan galing ang pangalang Maynila? Lingid sa kalaman ng marami, hango pala ito sa katagang Maynila o mayroong nila. Ang nila, salitang Sanskrit na ang ibig sabihin, indigo. Noon kasi, sagana ang lugar sa mga halamang nagtataglay ng natural na bughaw na tina, na kalaunay ginamit na palatandaan ng mga tao sa tuwing pupunta sa lugar na ito. Samantala, sa pagbabalik Maynila ni Arnold, una niyang sinadya ang Ilog Pasig. Ito ang itsura ng Pasig River noon. Nung araw, ang Pasig River ay ginagamit sa komersyo. Ayon sa historiador na si Profesor Gialago, sa aspeto ng komersyo at pakikipagkalakalan, malaki ang naging kontribusyon ng Ilog Pasig at ng mga esterong nakapaligid sa Maynila. Ang Maynila kasi ay nabuo sang-ayon doon sa klasikal na ebolusyong urban na tinatawag na riverine o lungsod na nakabatay sa biyaya ng kailugan. Yung pamamaraan ng transportasyon, kalakalan, pakikipag-ugnayan ng mga tao at komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga katubigan. Sa pamamahala ng mga Espanyol, unti-unting nagkaroon ng mga bagong istruktura sa Kamaynilaan. Nagsimula ito sa Intramuros na tinaguri ang Walled City at siyang dating Maynila, hanggang sa nabuo ang mga munisipalidad na kung tawagin nooy Arabales, na ibig sabihin suburb o kapitbahay. Kabilang dito ang Binondo, Dilao, Nangayoy Paco, Ermita, Santa Cruz, Quiapo, Malate, Pandacan, San Miguel, Santa Ana, Tondo at Sampaloc.